praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng ating simbahan. Ang ibig sabihin ng Crisostomo ay ginintuang dila dahil nung nabubuhay si San Juan Crisostomo, napakagaling niyang mangaral. At isa sa mga napakagandang turo niya ay tungkol sa panalangin. St. John Chrysostom told us that prayer is a place of refuge for every worry, a foundation for cheerfulness, a source of constant happiness, a protection against sadness. Kaya naman, kapag tayo'y hindi nagdarasal, doon tayo napupuno ng pag-aalala, ng pangamba, ng takot, at ng lungkot. Tayo'y magdasal sa banal na misang ito, lalong-lalo na panalangin natin ang ating mga kapatid na may sakit, ang ating mga kapatid na nadidepress. Naway sila'y tulungan ng Diyos, palakasin, at bigyan ng kapayapaan. At para tayong lahat ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig, niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Paggalom mong kami natuto sa kanyang pinagmamalasakitang ilahad, ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit, paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga. At maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinaas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananaan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakakapitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Papakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkatayo. Ngunit ang nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Meron po akong papel dito. Isa pong folder. Ang tanong ko lang po, pwede ko bang gawing ginto itong folder na ito sa pamamagitan lang ng aking pag-iisip? Is that possible?
that I can turn this paper folder into gold by just thinking about it? Ano pong sagot? Yes or no? No. Di po ba? Unawain niyo po yun. Kahit na paano kong isipin, maging ginto ka, hindi po magbabago yan. Hindi magta-transform yan. Amen? What is the lesson? That no matter how much you think about it, even if you wish about it, it will remain the same. Amen? Pero kung maghahanap po ako ng ginto, ipapaprocess ko yung ginto, gagawin kong papel, magkakaroon na ako ng golden paper. Posible po? Opo. Di po ba? So isipin niyo po, hindi pwedeng maging mabuti ang iyong buhay sa pamamagitan lang ng pag-iisip. Amen? Ang pag-iisip ng mabuti ay unang hakbang lang para maging mabuti ang iyong buhay. Pero hindi yan ang katapusan. Remember that thinking about good things is just the first step. It is not the final one. You cannot become a good person by just thinking about it. You can never have a good life by wishing about it. Likewise, you can never enter heaven by just good thoughts. Di po ba? To be a good person, to have a good life, starts by acting on your good thoughts. So we need both faith and good works. Kailangan magkapartner yan. Hindi mo dapat pinaghihiwalay ang dalawang yan. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Walang tumutubo kung walang nagtanim. Hindi po ba? A tree cannot be good by just being a tree. A tree becomes a good tree by producing good fruits. Unawain niyo po yun. At ganyan din po pagdating sa ating buhay. Ang tao, hindi pwedeng maging mabuti sa pamamagitan lang ng pagiging tao. Di po ba? Ang tao, nagiging mabuti yan kapag gumagawa siya ng mabuti at kapag nagiging makatao siya sa iba. Amen? Paano mo masasabi na mabuting isang estudyante kung hindi siya nag-aaral? Mabuti ba ang isang asawa na hindi niya minamahal ang kanyang pamilya? Paano magiging mabuti ang isang Kristiyano na hindi naman nagdarasal o nagsisimba? Para malaman mo kung ano yung mabuti, dapat may palatandaan ito. Dapat may bunga ito. Amen? A good lesson to remember, my dear friends. Intentions are good, and yet they are not good enough. Mabuti po kung meron kayong pagnanais, pagnanasa, pero hindi po ito sapat. Halimbawa po, kahit na isipin ng isang mister na siya'y mabuti, kung inaaway naman niya yung kanyang misis, kung meron naman siyang patago na karelasyon sa iba, mabuti bang mister yun? Di ba hindi? Kahit na isipin mo na mabuti kang anak, na wala kang ginagawang masama, pero sumusuway ka naman sa iyong magulang. Mabuti ka ba talagang anak noon? Di ba hindi? Kasi kahit na isipin mo na makakabayad ka ng utang, pero kung nagmumukmuk ka sa bahay, nadidepress ka, hindi ka nagtatrabaho, tapos sumusugal ka pa, makakabayad ka ba ng utang? Di ba hindi? Mababaon at mababaon ka pa sa mas maraming utang. Kahit na iniisip mo na gagaling ka, pero ayaw mo naman magpa-check up sa doktor, ayaw mo naman iniinom yung mga gamot, ang dami mong mga dahilan, excuses, nahihilo ka, gagaling ka ba? O hindi mo sinusundan yung pinapagawa ng doktor? Di ba hindi? Kahit na isipin mong mabuti kang tao, pero hindi ka naman marunong magpatawad, naghihiganti ka sa mga nakasakit sa iyo. Mabuti ka ba talagang tao? Meron pong tawag sa mga tao na iba yung iniisip nila sa kanilang ginagawa. Alam niyo po kung ano? Ang tawag natin sa kanila, mga baliw, mga hibang, mga sira ang ulo. Di po ba? You are crazy when what you think is different from what you are doing. Baliw yung naniniwala siya na ibon siya, makakalipad siya, tatakbo siya sa lupa. Pagkatapos, sinusubukan niya lumipad.
Baliw. Iba yung nasa isip dun sa realidad. May tawag naman ang ating Panginoong Jesucristo sa mga iba yung kanilang iniisip sa kanilang ginagawa. Ano po? Ang tawag niya, mga hipokrito, mga nagbabalat kayo, mga mapag-imbabaw. Sila yung mga iniisip nila, mabuti sila, pero taliwas no sa kanilang ginagawa. Tandaan po natin, hindi natin maitatago kung sino talaga tayo. Amen? You can never hide your true self. Palagi ko po sinasabi ito, mangangawit din ng tao. Bigyan mo lang yan ng isang buwan. Lilitaw at lilitaw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi po ba? Dahil sabi ni Jesus, mula sa puso, lilitaw ang mabuti o masama. Out of the fullness of one's heart, this one speaks. Itago mo man, ikubli mo man, lilitaw at lilitaw yan. Malalaman at malalaman ang katotohanan. Magsumikap po tayo na magtanim tayo ng mabuti sa ating puso para mamunga ng mabuti din ang ating buhay. Kaya nga, kung gusto mong magtagumpay, huwag ka lang mag-isip, gumalaw ka, bigyan mo ng laman yung iyong naiisip. Kumilos ka, magsumikap ka. Kung gusto mong makarating sa langit, huwag mo lang isipin ang langit. Isipin mo ano ang mga hakbang na gagawin mo para makarating ka sa langit. Isipin mo ano ang pwede mong gawin para makasunod ka kay Kristo. Diyan ka masasakop ng kanyang kaharian. Diyan ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is good to desire to be holy, but it is better to live a holy life. There is a big difference in thinking and in doing. So we pray that we act on our good thoughts. We pray over God's desire. We hope for God's promises in our life. You will see your life will transform from good to holy. Amen. Katig sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-utos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato. Manalangin tayo sa Ama, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway palagihang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyon. Bato, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maglingkod sa kanilang mamamayan ng may katapatan at katotohanan sa nakakalitong mundong ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan naway maitatag ayon sa mga bagay na pinangangalagahan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, bigyan mo kami ng biyayang maunawaan kung paano nakaugnay ang aming buhay sa kabutihan, kabaitan at katapangan ng aming kapwa upang maging bukas kami sa kanilang pangangailangan at maging matapat sa aming mga tungkulin. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob ng paghahain. Ngayon si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang tagubilin. Nialay namin ang buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan, at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na taon tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino ang aming Arsobispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Juan Crisostomo na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my wings, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay mapagtibay nawa sa amin ng iyong pagmamahal at magdulot ng iba yung katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ilagay niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po nating dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save us and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will is for us to be well in mind and body, soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new and diseased areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your work so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour parted. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in beginning, is now, and there shall be world without end. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga araw-araw na nanonood sa ating banal na misa. At pinapaalala ko po yung mga gustong mag-send at magpadala ng kanilang mga prayer requests. Pag ako po ay pumunta na sa Roma sa November, pwede niyo pong isend sa aking email. Tignan niyo po dyan sa YouTube o kaya naman po sa Facebook account ko, yung Father Joel Jamarsos Gatus. Meron pong blue check. No? Ipiprint po namin yung mga prayer request nyo. Paki-indicate na lang po. No? Pakisulat o saan nyo po gustong ibigay ko, no? O idala. Kung ito po ba ay kay Padre Pio o kaya sa Fatima o kaya sa Lourdes, no? Lagay na lang po. No? Kung gusto nyo rin po, kayo ay physically magsimba dito sa ating parokya sa araw po ng linggo. No? Pwede ko pong kayong ma-meet at madala yung inyong mga prayer requests. No? We are currently collecting this prayer requests already. May mga ilan na po na nagpadala. No? So wag po kayong magtubili, wag po kayong mahiya magpadala. Dadalhin ko po doon sa Europa, no? Libre, no? Wala pong bayad yan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. We are praying for you. Muli po, kailangan nating unawain na good intentions are not enough. Mabuti man ang iyong naiisip, pero kung wala kang gagawin, hanggang nasa isip na lang yan. Walang bunga. Hindi ka nagiging mabuting tao sa pagiging tao lang. Nagiging mabuti kang tao kapag ikaw ay nakikipagtao. Hindi po ba? So, what are those things that you are thinking about? No? They are good, then act on them so that you may receive the fruits of these good thoughts. Mas masama naman, mas malala kung masasama yung naiisip mo. Meron kang mga bad thoughts, nung meron kang masamang nararamdaman, then pray. Balikan niyo po ang sinabi ni San Juan Crisostomo, na sa pamamagitan ng panalangin, doon tayo kakaroon ng kaginhawahan, nawawala ang ating mga takot, tayo'y nagkakaroon ng kapayapaan. Para luminis ang ating isip at puso, umpisa natin sa panalangin, pero hindi natatapos sa panalangin. Yan ay nagpapatuloy sa ating mabuting gawa. So, what is that one good thought that you need to act on? No? Pipikit mong mata mo ngayon, kung mag-iisip ka, ano ba yung pinapaisip ng Diyos? Bakit hindi mo gawin? Baka kailangan mo ng patawarin ng taong tagal mo na hindi pinapatawad. Baka kailangan ka na talagang magsumikap, maghanap ng trabaho. Baka kailangan mong tigilan na ang iyong bisyo. Baka kailangan mo nang balikan ang iyong pamilya. Baka kailangan mo nang humingi ng tawad sa iyong mga magulang. What are those good thoughts that you need to act on? Ask for the Holy Spirit so that you may act on them and so that you may live a good and holy life. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.